Bago ang kanyang kaarawan, sinabi ng asawa ko na walang selebrasyon. Ngunit sa bulsa ng kanyang jacket, natagpuan ko ang isang reserbasyon sa restaurant para sa 5, bayad mula sa aking pera, at imbitasyon para sa buong pamilya niya. Wala ang pangalan ko. Ngumiti ako ng mahinahon. Naku, mahal, ang gabing ito ay hinding-hindi mo malilimutan. Bago tayo magsimula, isulat ninyo kung saan kayo nanonood. Interesado kaming malaman. Naway masiyahan kayo sa pakikinig sa nakakaaliw na kuwentong ito. Itinulak ni Isabel ang mabigat na pinto ng gusali. Gamit ang kanyang balikat, yakap-yakap ang bayong ng mga pinamili. Hinahampas ng hangin ng Nobyembre ang laylayan ng kanyang damit, at ang malamig na ambon ay pumapasok sa kanyang leeg. Nanginig siya, at mabilis na pumasok sa gusali. Ang elevator, gaya ng dati, ay sira. Ang pag-akyat sa ika-5 palapag, pagkatapos ng 10 oras na trabaho sa accounting, ay parang pag-akyat sa bundok apo. Sa ika-3 palapag, huminto si Isabel para magpahinga. Sumandal sa malamig na pader, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa edad na 42 laba, pakiramdam niya ay 60 na siya. Masakit ang kanyang likod, nananakit ang mga binti, at kailangan pa niyang magluto ng hapunan. Si Antonio, syempre, ay nakahiga sa sopa hawak ang kanyang telepono. Sa loob ng 20 taong pagsasama, hindi niya naturuan si Antonio na mag-init man lang ng sarili niyang pagkain, lalo na ang magluto. Umikot ang susi sa kandado na may pamilyar na kaluskos. Pumasok si Isabel sa pasilyo, at agad na narinig ang ingay ng telebisyon mula sa sala. Naghubad siya ng tsinelas, tinanggal ang kanyang pangginaw, at dinala ang mga pinamili sa kusina. Hindi man lang itinaas ni Antonio ang kanyang ulo nang dumaan si Isabel. Nakaupo siya sa sopa, nakatutok sa screen ng kanyang telepono. Habang walang kamalay-malay, nangumunguya ng chichirya. "Nandito ka na pala?" sabi ni Isabel. Inilapag ang bayong sa lamesa. Hindi isang tanong, hindi isang pagbati, kundi isang katotohanan lamang. "Oo," sagot ng asawa niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Sinimulan ni Isabel na ayusin ang mga pinamili. Manok para sa adobo, patatas, kangkong para sa sinigang. Bukas ay Sabado. Maaari siyang magluto para sa ilang araw. Automatikong gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sa loob ng maraming taon, pareho lang ang ginagawa. Trabaho, palengke, pagluluto, paglilinis. Paulit-ulit, binuksan niya ang gripo para hugasan ang patatas at biglang nakita ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana sa itaas ng lababo. Isang pagod na muka, mga puting hibla ng buhok na hindi na niya naaasikaso na kulayan buwan-buwan. Kailan ito nangyari? Kailan siya naging ganitong pagod na babae? "Tony, gusto mo ba ng adobo?" Sigaw niya, papunta sa sala. "Sige." Kinuha ni Isabel ang kutsilyo at sinimulang balatan ang patatas. Ang mga balat ay nahuhulog sa lababo na may ritmikong kaluskos. Sa labas, dumidilim na. Sa ibaba, may mga batang nagtatawanan. May sumara ng pinto ng tricycle. Isang ordinaryong gabi. Ng isang ordinaryong araw, pagkalipas ng kalahating oras, naghanda siya ng hapunan. Tamad na tumayo si Antonio mula sa telepono at pumunta sa kusina. Umupo siya sa kanyang karaniwang puwesto sa tabi ng bintana at kumuha ng kanin. Sinandukan siya ni Isabel ng sinigang at inilapit ang plato ng adobo. "Kumusta ang trabaho?" tanong niya. Mas dahil sa ugali, kaysa sa tunay na interes. "Okay lang, pagod. Buong araw akong nakikipag-usap sa mga kliyente," sagot ni Antonio. Habang humihigop ng sabaw ng sinigang. Nagtatrabaho siya bilang manager sa isang construction company. Katamtaman ng sahod, ngunit matatag. Ngunit nitong mga nakaraang taon, madalas siyang magreklamo ng pagod, na maraming trabaho, at hindi pinahahalagahan. Nakikinig si Isabel at tumatango. Siya rin ay nahihirapan sa pagsasara ng financial period. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang paningin
hanggang gabi. Makinig ka, Bel. Sabi ni Antonio. Ibinaba ang kutsara at tumingin sa kanyang asawa. Tungkol sa kaarawan ko. Naisip ko, itinaas ni Isabel ang kanyang mga mata. Ang kaarawan ng kanyang asawa ay sa isang linggo. Ika, 25 ng Nobyembre. Karaniwan nilang ipinagdiriwang ito sa bahay o sa isang restauran. Inaanyayahan ang mga kaibigan at kanyang mga kamag-anak. Iniisip na niya kung ano ang ihahanda at kung sino ang aanyayahan. Huwag na tayong mag-imbita ng kahit sino ngayong taon. Patuloy ni Antonio, hindi tumitingin sa kanya. Pagod na ako sa mga pagtitipon na iyan. Maingay. Magastos. Tayong dalawa na lang ang mag-celebrate ng tahimik. O kahit hindi na ako bata. Tahimik na tumingin si Isabel sa kanya. May isang bagay sa kanyang tono na hindi maganda sa pandinig. Nagsasalita siya ng kaswal. Ngunit ang kanyang mga mata ay gumagala. At ang kanyang mga daliri ay nerbiyosong pinaglalaruan ang kanin sa plato. Sige, dahan-dahang sabi niya. Kung ano ang gusto mo. Tahimik na lang. Mabuti. Halatang nakahinga ng maluwag si Antonio. Bawat taon, pareho lang. Nakakasawa na. Tinapos niya ang kanyang sinigang at bumalik sa panonood ng telebisyon. Naiwan si Isabel sa kusina, nakatingin sa hindi niya naubos na adobo. Kakaiba. Laging gustong-gusto ni Antonio na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Gusto niya kapag binabati siya, binibigyan ng mga regalo, at sentro ng atensyon. At bigla, nagsawa na siya, tumayo siya, sinimulang ligpitin ang mesa. Naghugas ng mga plato, at nakinig sa mga tunog mula sa sala. May pinapanood si Antonio. Paminsan-minsan ay tumatawa, isang ordinaryong gabi. Ngunit may naiwang hindi magandang pakiramdam. Kinabukasan, nagising si Isabel nang mas maaga kaysa sa kanyang asawa, Sabado. Maaari sana siyang matulog ng mas mahaba. Ngunit sanay na ang kanyang katawan na gumising ng alas 6. Tahimik siyang nagbihis. At pumunta sa kusina para magtimpla ng kape. Madilim pa sa labas. Ang Nobyembre, ang isa sa mga madidilim na buwan. Nagising si Antonio ng alas 10. Lumabas siya sa kusina na antok pa. Nakasuot ng lumang sando at shorts. Nakapagluto na si Isabel ng almusal. Naisaing ang kanin. At nalinis ang kalan. Gusto mo ng kape? Tanong niya. Sige, timplahan mo ako. Humikab siya at nag-inat. Maliligo muna ako. Tapos pupunta ako kay nanay. Tumango si Isabel. Si Aling Valentina, ang kanyang biyenan, ay mag-isang nakatira sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng lungsod. Biyuda na siya sa loob ng 15 taon. Isang babaeng malakas, may pagkamatapang, mahilig mag-utos sa kanyang anak at manugang. Regular siyang dinadalaw ni Antonio para magkabit ng estante. Ayusin ang gripo o mamalengke para sa kanya. Sige, sabi ni Isabel. Pakikumusta mo na lang ako. Pumasok si Antonio sa banyo. At si Isabel ay nagsalin ng pangalawang tasa ng kape para sa sarili, umupo sa tabi ng bintana at tiningnan ng bakuran. Mga puno na walang masyadong dahon, basang mga bangko, isang palaruan na may nagbabalat na mga duyan. 10 taon na silang nakatira sa apartment na ito. 10 taon na parehong tanawin sa labas ng bintana. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas si Antonio. Bihis at suklay na. Kinuha ang kanyang jacket mula sa sabitan sa pasilyo. Aalis na ako. Mamayang gabi na ako uuwi. Sige, sagot ni Isabel. Sumara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa. Ang katahimikan sa apartment ay halos nahahawakan. Tinapos ni Isabel ang kanyang lumamig na kape. At isinampay ang mga damit na nasa washing machine. Habang inaalis ang basang jacket ni Antonio mula sa drum, automatiko niyang kinapa ang mga bulsa. Isang lumang ugali mula pa noong madalas niyang makalimutan ang mga resibo at papel. May nakapa siyang isang bagay na matigas. Kinuha niya ang isang nakatuping papel. Binuklat ito. At natigilan. Reserbasyon ng mesa sa Golden Century Restaurant. Petsa. Ika. 25 ng Nobyembre. Oras. 7 p.m.
Bilang ng tao. 5. Pangalan para sa reserbasyon. Antonio Morales. Binasa ito ni Isabel ng 3 beses. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, habang binabaligtad niya ang papel. Sa likod, wala. Isang kumpirmasyon lamang ng reserbasyon mula sa restauran, nakaprint at maayos na nakatupi. Umupo siya sa isang bangkito sa gitna ng banyo. Hawak pa rin ang basang jacket at ang lintik na papel na iyon. Ika. 25 ng Nobyembre. Ang kanyang kaarawan. 5 tao. Ang Golden Century ay isa sa pinakamahal na restaurant sa lungsod, kung saan ang isang hapunan ay katumbas ng kanyang 1 linggong sahod. Huwag na tayong mag-imbita ng kahit sino. Dahan-dahang huminga si Isabel. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang lalamunan. Tumayo siya. Isinampay ang mga damit sa sampayan ng automatiko at pumunta sa kwarto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang banking app at tiningnan ang mga transaksyon sa nakaraang linggo. Mga grocery, bill, pamasahe. Sandali. Heto na. Noong isang araw, ika, 20 ng Nobyembre. Isang pagbawas ng liba 38,000. Tatanggap. Golden Century Restaurant. Layunin ng pagbabayad. Down payment para sa isang salo-salo. Number 38,000. Mula sa kanyang card. Ang mismong card na hinikayat ni Antonio. Nakunin niya bilang supplementary para sa in case lang. Para sa mga gastusin ng pamilya. Sabi niya. Umupo si Isabel sa kama. May ugong sa kanyang mga tainga. Tinitingnan niya ang mga numero sa screen. At hindi makapaniwala. Kinuha niya ang pera niya. Nag-book ng isang mamahaling restaurant. Para sa 5. At nagsinungaling sa kanya na ayaw niyang mag-celebrate. Sino ang 5 iyon? Sinubukan niyang mag-isip ng lohikal. Si Antonio mismo. 1. Ang kanyang ina. Si Aling Valentina. 2. Ang kanyang kapatid na si Oksana. 3. Ang kanyang pamangkin na si Dennis. Anak ni Oksana. 4. At sino ang ika-5? Si Tia Luda. Kapatid ng kanyang ina, malamang. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Ang pamilya niya. Magse-celebrate siya ng kaarawan kasama ang kanyang pamilya gamit ang pera niya. Nang wala siya, tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa ibaba, sa bakuran, isang babae ang naglalakad kasama ang kanyang aso. Isang maliit na askal na masayang tumatalon sa mga paddle. Isang ordinaryong tanawin ng Sabado, ngunit sa loob niya, nagkakagulo ang lahat. 20 taon. 20 taon niyang tiniis ang kanyang biyenan, na sa bawat pagkikita ay laging may puna. Hindi raw masarap ang luto niya, maalikabok ang bahay, o hindi angkop ang kanyang suot. 20 taon siyang nakinig sa mga pangaral ng kanyang hipag na si Oksana, na iniisip na mas matalino siya sa lahat dahil nakatapos siya ng ilang kurso sa psikolohiya. 20 taon siyang nagregalo sa kanyang pamangkin na si Dennis, na sobrang spoiled ng kanyang mga kamag-anak. At sa buong panahong iyon, inakala niya na kahit paano, si Antonio ay nasa panig niya, na pinahahalagahan siya. Bumalik si Isabel sa kanyang telepono. Nag-scroll pa sa mga transaksyon. Ika, 20 ng Oktubre. Isang transfer ng 10,000 kay Aling Valentina na may tala na para sa gamot. Ika, 15 ng Oktubre. Pagbabayad para sa pag-aayos ng kotse ni Oksana, Avenue 7,000. Ika, 3 ng Oktubre. Isang klase para kay Dennis. Alam bambaan. Sa Oktubre pa lang, 22,000 na ang napunta sa kanyang mga kamag-anak at hindi pa kasama ang mga regalo sa kaarawan, tulong sa pamimili, at bayad sa taxi. At kailan siya huling bumili ng isang bagay para sa sarili? Tiningnan ni Isabel ang kanyang kupas na maong, ang kanyang luma at maluwag na sweater, na 3 taon na niyang isinusuot. Kailan siya huling lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan? Halos wala na siyang kaibigan. Si Stella na lang siguro. Paminsan-minsan silang nagtatawagan, ngunit nagkikita lang sila tuwing 2 o 3 buwan. Laging walang oras. Laging trabaho at gawaing bahay. Bumalik si Isabel sa banyo.
Kinuha ang malas na papel ng reserbasyon mula sa bulsa ng jacket at itinago ito sa kanyang bag. Isinampay niya ang jacket, automatikong gumagalaw ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang isip ay umiikot. Ano ang gagawin ko? Magsisimula ba ako ng away? Sasabihin ko ba ang lahat pag-uwi niya? Ngunit ano ang magbabago? Sasabihin niyang sorpresa lang iyon. Naaanyayahan niya ako. Hindi lang niya nasabi na ang reserbasyon para sa 5 ay kasama ako. Hindi wala ako. Gagawa siya ng dahilan. Tulad ng dati, kapag sinusubukan kong kausapin siya tungkol sa kanyang pamilya, na inaabuso nila ang aking pasensya at pera. Bel, nanay ko siya. Pensidonado na siya. Kailangan niya talaga ng gamot. Bel, maliit lang ang sahod ni Oksana. Mahirap para sa kanya na mag-isang magpalaki ng anak. Bel, huwag kang maging madamot, pamilya tayo. Pamilya. Ngunit sa pamilyang ito, lagi siyang outsider. Sa mga pagtitipon, nagkukumpulan sila. Pinag-uusapan ang kanilang mga kuwento ng pamilya kung saan hindi siya kasali. Ikinukuwento ni Aling Valentina kung gaano kabait na bata si Antonio. Kung anong karera ang maaari niyang marating. Kung hindi siya nag-asawa. Nang maaga, ang kanyang tingin ay laging napupunta kay Isabel. Na para bang sinasabi, dahil sa iyo, sinira ng anak ko ang buhay niya. Ngunit hindi iyon totoo. Nagpakasal sila noong 25 si Antonio at 22 siya. Pareho na silang nagtatrabaho. Umuupa ng isang kwarto. Simple lang ang kanilang kasal. Walang luho. Pagkatapos ay nag-ipon sila para sa down payment ng bahay. Nagtrabaho si Isabel sa 2 trabaho para mas mabilis na makaipon. Si Antonio rin ay nagsikap noon. Tila magtatagumpay sila. Wala silang anak. Noong una, ipinagpaliban nila dahil sa bahay, trabaho, at kawalan ng katatagan. Pagkatapos ay sinubukan nila, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nagpatingin sila sa mga doktor. Pareho silang okay, ngunit hindi siya nabubuntis. Sa paglipas ng panahon, tumigil na sila sa pagsubok. Minsan, sinabi ni Antonio na baka mas mabuti na rin. Mahirap at magastos magkaroon ng anak. Tumahimik si Isabel noon. Ngunit may kirot sa kanyang puso. Gusto niyang magkaanak. Gusto niya ng isang taong tunay na sa kanya. Ngunit iba ang plano ng tadhana. Siguro kaya siya nagsikap para sa kanyang pamilya. Sinusubukang makuha ang kanilang pagmamahal na maging isa sa kanila. Bumibili ng mga regalo. Nagluluto para sa mga pagdiriwang. Tumutulong sa pera. Nakikinig sa walang katapusang payo at kritisismo, ngunit nanatili pa ring isang tagalabas na manugang, na hindi sapat para sa kanilang mahal na si Tony. Pumunta si Isabel sa kusina. Nagsali ng tubig. Ininom ito ng isang lagok, at tumingin sa orasan. Alaunay media. Hindi uuwi si Antonio hanggang gabi. Karaniwan. Nagtatagal siya sa kanyang ina. Umiinom ng kape. O nanonood ng telebisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigan. Sumagot si Stella sa 3 ring. Bel, kumusta? Stella, pwede ba akong pumunta sa iyo? Kailangan kong makipag-usap. Ang boses ni Isabel ay garalgal. Kahit sa kanyang sarili. Oo naman, punta ka. May nangyari ba? Sasabihin ko sa iyo pagdating ko. Pagkalipas ng kalahating oras, nakaupo si Isabel sa kusina ni Stella. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang kaibigan ay nakaupo sa tapat niya. Nakikinig ng mabuti. At ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Stella, nang matapos magkuwento si Isabel. Hindi ko alam. Umiling si Isabel. Sa totoo lang, hindi ko alam. Magsisimula ako ng away. Itatanggi niya ang lahat o gagawa ng dahilan. Bel, isipin mo ito. Lumapit si Stella. Hindi lang ito tungkol sa restaurant at pera. Ito ay tungkol sa hindi kanya nirerespeto. Hindi ka man lang niya naisipang imbitahan sa sarili niyang kaarawan. Alam ko, mahinang sabi ni Isabel. At ano ngayon? Gusto mo bang mabuhay ng ganito? Nagtatrabaho para sa lahat.
At malaman na ginagawa ka lang nilang tanga. Tumahimik si Isabel. Tumingin siya sa bintana, kung saan umuulan ng mahina. Kulay abong langit, kulay abong mga bahay, kulay abong buhay. Hindi. Sa wakas, ay sabi niya, ayoko. Hinawakan ni Stella ang kanyang kamay. Kung gayon, kailangan mong baguhin ang isang bagay. Tumango si Isabel. Oo, baguhin. Umuwi siya ng gabi. Nasa bahay na si Antonio. Nakaupo sa kusina. Kumakain ng natirang sinigang. Saan ka galing? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa pagkain. Kay Stella. Pumasok si Isabel sa kwarto at humiga sa kama. Sumasakit ang ulo niya sa kaiisip. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Pabalik-balik siya. Nakikinig sa mahimbing na paghinga ni Antonio. At nag-iisip. Pagsapit ng umaga, mayroon na siyang desisyon. Hindi siya magsisimula ng away. Walang luha at akusasyon, gagawin niya ito sa ibang paraan. Kinaumagahan, gumising si Isabel na may malinaw na plano sa isip. Tulog pa si Antonio. Nakahiga sa gitna ng kama. Tahimik siyang nagbihis at pumunta sa kusina. Una, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng Golden Century Restaurant. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakagulat na kalmado. Golden Century Restaurant. Ano po ang maipaglilingkod ko? Isang kaaya-ayang boses ng babae ang sumagot. Pagkatapos ng ikatlong ring, magandang umaga, lumunok si Isabel. Mayroon akong reserbasyon para sa ika-25 ng Nobyembre, 7 p.m. sa pangalan ni Morales. Sandali lang po, titingnan ko. May kumaluskos na papel. Opo, nakikita ko. Isang mesa para sa 5. Bayad na po ang down payment. May kailangan po bang baguhin? Maaari ko po bang malaman kung nakalista ang mga pangalan ng mga bisita sa reserbasyon? Mas hinigpitan ni Isabel ang hawak sa telepono. Opo, syempre. Nakasulat po dito. Antonio Morales, Valentina Morales, Oksana Santos, Dennis Santos, at Luda Cruz. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Kaya iyon pala, ang kanyang ina, kapatid, pamangkin, at tiyahin. 5 sila. At wala man lang salita tungkol sa kanya. Hindi man lang siya naisipang isama. Salamat, pilit niyang sabi. Maaari ko po bang malaman kung ano ang menu na in-order? Banquet menu number 3. Mga salad, main course, dessert, dagdag pa ang alak na mapipili mula sa wine list sa loob ng binayarang halaga. Napakagandang pagpipilian. Masasabi ko. Naiintindihan ko. Maraming salamat. Ibinaba ni Isabel ang telepono at umupo sa mesa. Kaya lahat pala ay pinlano. Napili na ang menu. Nabayaran na ang down payment. At naimbitahan na ang mga bisita. At lahat ng ito ay gamit ang pera niya nang palihim sa kanya. Nagsalin siya ng tubig at dahan-dahang ininom. Ang galit sa loob niya ay kakaiba, malamig at kalmado. Hindi isang pagwawala, hindi luha, kundi isang nagyayelong kalinawan. 20 taon. 20 taon siyang naging maginhawa. Masipag, hindi tumatanggi, at mapagpasensya. Kumikita ng pera, at ibinibigay ito para sa mga pangangailangan ng pamilya. Nagluluto, naglilinis, tumutulong sa kanyang mga kamag-anak. At para saan? Para sa huli, hindi man lang siya imbitahan sa kaarawan ng sarili niyang asawa. Binuksan ni Isabel ang notes sa kanyang telepono at nagsimulang magsulat. Kailangan niya ng isang plano. Malinaw, pinag-isipang mabuti. Walang bigla ang desisyon. Una, kanselahin ang reserbasyon at bawiin ang pera. Pangalawa, maghanap ng ibang lugar para sa kanilang selebrasyon. Pangatlo, ihanda ang mga dokumento. Pang-apat, ipak ang kanyang mga gamit. Nag-isip siya kung anong lugar ang angkop. Kailangan niya ng isang bagay na mukhang kapani-paniwala para hindi maghinala si Antonio. At sa parehong oras, isang lugar kung saan maaari niyang kausapin sila ng mahinahon.
Ipaliwanag ang lahat. At umalis. Biglang naalala ni Isabel ang bahay ng kanyang lola. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa baryo ng San Isidro, 50 kilometro mula sa lungsod. Namatay ang kanyang lola 3 taon na ang nakalipas. Ang bahay ay ipinamana kay Isabel, ang nag-iisang apo. Matagal na siyang hindi nakapunta roon. Isang beses lang sa isang taon, tuwing tag-araw. Para tingnan kung maayos ang lahat. Ang bahay ay walang tao ngunit matibay. May kuryente. At may poso para sa tubig. Isang perpektong lugar. Kinuha ni Isabel ang kanyang telepono at tinawagan muli ang restaurant. Golden Century Restaurant. Ano po ang maipaglilingkod ko? Magandang umaga po ulit. Tungkol po ito sa reserbasyon sa pangalan ni Morales. Ika, 25 ng Nobyembre. Kailangan ko pong kanselahin ang reserbasyon. Kanselahin? May pagtataka sa boses ng babae. Ngunit bayad na po ang down payment. Opo, alam ko. Maari ko po bang makuha ang refund? Ayon po sa aming patakaran, kung ang reserbasyon ay kinansela ng wala pang 7 araw bago ang event, 50% lang po ng down payment ang maibabalik. Napakagatlabi si Isabel. Mawawalan siya ng 2,500. Ngunit mas mabuti na iyon kaysa bayaran ang isang salo-salo para sa kanyang mga kamag-anak. Sige. Kanselahin ninyo. Saan ko po matatanggap ang refund? Sa parehong card po, kung saan ginawa ang pagbabayad. Sa loob ng 3 araw ng trabaho. Mabuti. Salamat. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa upuan. Unang hakbang, tapos na. Ngayon, kailangan niyang pag-isipan kung paano i-oorganisa ang pagkikita sa baryo. Sa kwarto, gumalaw si Antonio. Narinig ni Isabel na bumangon siya at pumasok sa banyo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya sa kusina. Antok pa at gusot ang damit. Magandang umaga, sabi niya habang umuupo sa mesa. Magandang umaga, kalmadong sagot ni Isabel. Inilagay niya ang takure sa kalan, kumuha ng pandesal, mantikilya, at keso. Isang ordinaryong umaga, na para bang walang nagbago. Nag-scroll si Antonio ng balita sa kanyang telepono. Paminsan-minsan ay napapangiti sa ilang mga headline. Ano ang plano mo ngayon? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa telepono. Maglilinis. Magluluto. Karaniwan. Nagsalin si Isabel ng kape sa mga tasa. Ikaw? Dito lang sa bahay. May basketball mamaya. Siyempre, basketball. Inilagay ni Isabel ang tasa sa harap niya at umupo sa tapat. Tiningnan niya kung paano niya kinakain ang sandwich, kung paano siya humihigop ng kape. Ang lalaking ito ay kasama niya sa loob ng 20 taon, natutulog sa iisang kama, kumakain sa iisang mesa, at bigla niyang napagtanto na hindi niya talaga ito kilala, o baka ayaw niya lang makita ang tunay na siya. Pagkatapos ng almusal, umupo si Antonio sa sala sa harap ng telebisyon. Nilinis ni Isabel ang mga pinagkainan, nagbihis, at umalis ng bahay. May kailangan siyang puntahan. Una, pumunta siya kay Stella. Binuksan ng kanyang kaibigan ang pinto na nakasuot ng duster at may tuwalya sa ulo. Bel, pasok! Kakatapos ko lang maligo. Pumunta sila sa kusina. Nagpakulo si Stella ng tubig at umupo sa tapat. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ang napagdesisyonan mo? Kinuha ni Isabel ang kanyang telepono at ipinakita ang kanyang plano sa notes. Seryoso? Nanlaki ang mga mata ni Stella. Gagawin mo talaga iyan? Seryosong seryoso. Tumango si Isabel. Stella, kailangan ko ng tulong mo. Sa 25, sa hapon, kailangan mong tawagan si Antonio bilang isang administrator ng restaurant. Bilang administrator? Nagdududang tiningnan ni Stella. At ano ang sasabihin ko? Na mayroong teknikal na problema sa restaurant. Pumutok ang isang tubo o kung ano paman. At inilipat ang salo-salo sa isang branch. Ibibigay mo sa kanya ang address ng bahay ng lola ko sa San Isidro. Sabihin mo na ito ang bagong venue ng restaurant. Isang countryside concept. At maniniwala siya. Dapat. Nagkibit balikat si Isabel. Hindi niya iisipin iyon ng malalim.
Ang mahalaga ay magsalita ka ng may kumpiyansa. Kaya mo ba? Nag-isip si Stella. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kaya ko. Para sa iyo. Kaya ko. Ngunit Belle, sigurado ka ba? Baka gusto mong pag-isipan ulit? Buong gabi akong nag-isip, mahinang sabi ni Isabel. 20 taon akong nag-isip, tama na. Niyakap siya ni Stella. Kung gayon, gawin natin ito. Umuwi si Isabel ng tanghali. Nakaupo pa rin si Antonio sa harap ng telebisyon, ngayon ay may hawak na beer. Dinaanan niya lang ito papunta sa kusina at nagsimulang magluto ng tanghalian. Gumagalaw ang kanyang mga kamay. Automatikong naghihiwa ng mga gulay. Naghahalo sa kaldero. Naghahanda sa mesa. Ngunit ang kanyang isip ay gumagana. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa isang kakaibang estado. Sa isang banda, lahat ay normal. Trabaho, bahay, hapunan kasama ang kanyang asawa. Mga walang kuwentang pag-uusap. Sa kabilang banda, parang may isang mekanismo sa loob niya na metodikal na nagbibilang ng oras at naghahanda para sa mapagpasyang sandali. Kinuha ni Isabel ang isang lumang sports bag mula sa aparador at dahan-dahang inilagay ang kanyang mga gamit. Mga dokumento, pasaporte, marriage certificate, mga bank card, mga damit, ang mga pinakakailangan, mga larawan mula sa album kung saan kasama niya ang kanyang lola, ang kanyang mga magulang na wala na, ilang mga bagay na mahalaga sa kanya, ang mga hikaw ng kanyang ina, ang alampay ng kanyang lola, isang postcard mula kay Stella. Ginawa niya ito ng paunti-unti. Kapag si Antonio ay nasa trabaho o naliligo, itinago niya ang bag sa itaas ng aparador. Hindi siya tumitingin doon. Noong Miyerkules, kumuha si Isabel ng day off sa trabaho at pumunta sa San Isidro. Ang biyahe ay tumagal ng mahigit 1 oras. Ang bus ay umikot-ikot sa mga baku-bakong daan, dumadaan sa mga bukirin at kakahuyan. Nasa kalagitnaan na ng Nobyembre. Ang mga puno ay kalbo, ang langit ay kulay abo. Bumaba siya sa hintuan, sa gitna ng baryo, at naglakad sa pamilyar na daan. Ang San Isidro ay maliit, mga 30 bahay lang. Ang iba ay mga nagbabakasyon lang tuwing tag-araw. Ang bahay ng kanyang lola ay nasa dulo, malapit sa gubat. Isang palapag na gawa sa kahoy, na may mga inukit na dekorasyon na gustong-gusto ng kanyang lola. Umingit ang tarangkahan. Nang itulak ito ni Isabel, ang daanan papunta sa beranda ay tinubuan na ng damo. Mahirap pihitin ang susi sa kandado. Bumukas ang pinto na may mabigat na buntong hininga. Sa loob, amoy alimuom at lumang kahoy. Pumasok si Isabel at tumingin sa paligid. Lahat ay nasa lugar. Ang lumang mesa, sa gitna ng kwarto, na natatakpan ng kupas na mantel. Ang lumang kalan sa sulok. Ang luma at sira-sirang sopa sa tabi ng bintana. Sa mga dingding, mga kupas na larawan. Sa mga estante, ang mga gamit sa kusina ng kanyang lola. Nagpatuloy si Isabel. Sumilip sa silid tulugan. Ang kama ay natatakpan ng lumang kumot. Sa bedside table, isang orasan na matagal nang huminto. Lahat ay parang nanigas sa araw na huling isinara ng kanyang lola, ang pintong iyon. Bumalik siya sa malaking kwarto, umupo sa mesa. Dito niya ginugol ang lahat ng kanyang mga bakasyon noong bata pa. Tinuruan siya ng kanyang lola na magluto ng bibingka, magkuwento, at haplusin ang kanyang ulo kapag umiiyak siya dahil sa mga away ng kanyang mga magulang. Dito ay mainit at tahimik. Dito siya laging pakiramdam na kabilang. Kinuha ni Isabel ang kanyang telepono. Binuksan ang listahan ng mga dapat gawin. Kailangan niyang ihanda ang bahay. Buksan ang kuryente. Punasan ang alikabok. Tingnan kung gumagana ang mga ilaw. Mag-igib ng tubig sa poso. Gawin itong mukhang medyo tinitirhan. Ginugol niya ang buong araw sa bahay. Pinunasan ang mesa, mga upuan, at nagwalis. Nakakita siya ng mga lumang kandila sa bodega. Para sa sakali, tiningnan niya ang fuse box. Lahat ay gumagana. Ang mga ilaw ay madilim. Ngunit gumagana. Pagsapit ng gabi, ang bahay ay mukhang maayos na. Umupo si Isabel sa beranda.
Tinitingnan ang dumidilim na gubat. Ang katahimikan ay ganap. Tanging ang hangin lang ang humuhuni sa mga sanga. Dito niya sasabihin sa kanila ang lahat. Dito niya tatapusin ang kuwentong ito. Noong Biyernes, isang araw bago ang kaarawan ni Antonio, nagpunta si Isabel sa isang abogado. Nakahanap siya ng abogado online. At nagpa-appointment. Isang abogado na mga 30 anyos ang nakinig sa kanyang kwento at nagtanong ng ilang bagay. Walang anak. Ari-arian na magkasamang naipundar. Isang bahay na may mortgage. Tama po ba? Paglilinaw niya. Opo, halos bayad na ang mortgage. 1 taon na lang. Sige po, kailangan ninyong mag-file ng petition for annulment. Ihahanda ko ang mga dokumento. Pipirmahan ninyo at dadalhin sa korte. Ang hatian ng ari-arian ay hiwalay na proseso. Ngunit karaniwan, kung walang anak at hindi nag-aaway, mabilis lang itong nareresolba. Tumango si Isabel. Nagprint ang abogado ng isang form, pinunan ito, at ibinigay sa kanya para pirmahan. Sigurado na po ba kayo? Tanong niya. Tinitingnan si Isabel sa mata. Ang annulment ay laging mahirap. Emosyonal, pinansyal. Baka gusto ninyong subukang ayusin ito ng mapayapa? Sinubukan ko na po. Kinuha ni Isabel ang panulat. 20 taon kong sinubukan. Tama na. Nilagdaan niya ito ng malinaw at may kumpiyansa. Tumango ang abogado at inilagay ang mga dokumento sa isang folder. Sige po. Pagkatapos ng holidays, pumunta kayo sa korte. Karaniwan, ang proseso ay tumatagal ng ilang buwan kung walang away sa ari-arian. Lumabas si Isabel sa opisina na may folder ng mga dokumento sa ilalim ng kanyang braso. Kakaiba ang pakiramdam niya. Mabigat at magaan ng sabay, para bang may nabunot na tinik. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng kawalan ng gabing iyon sa bahay. Si Antonio ay hindi pangkaraniwan. Sumisipol habang naghahanda. Bukas, pupunta ako kay nanay ng maaga, sabi niya sa hapunan. Tutulungan ko siyang mamalengke para sa selebrasyon. Anong selebrasyon? Inosenteng tanong ni Isabel. Darating ang kaibigan niya mula sa probinsya. Magkikita sila, madali niyang pagsisinungaling. Alam mo naman, mahilig magtsismisan ang mga matatanda habang nagkakape. Tumango lang si Isabel. Kaya pala, hindi man lang siya nag-abala na gumawa ng kapani-paniwalang kasinungalingan. Sigurado siyang, hindi ko malalaman, naiintindihan ko, sabi niya. Sige, tulungan mo siya. Ngumiti si Antonio at nagpatuloy sa pagkain. At tinitingnan siya ni Isabel. Iniisip na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang lalaking ito bilang kanyang asawa. Bukas, magbabago ang lahat. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, nakikinig sa mahimbing na paghinga ni Antonio. 20 taon sa iisang kama. 20 taon na magkatabi. At sa buong panahong iyon, mag-isa lang siya. Kinaumagahan ng 25 ng Nobyembre, gumising si Isabel ng mas maaga sa lahat. Nagbihis siya. Kinuha ang kanyang inihandang bag. Nagsulat ng isang maikling tala. Pumunta ako kay Stella ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Iniwan niya ito sa mesa sa kusina. Tahimik siyang lumabas ng apartment. Isinara ang pinto ng hindi lumilingon. Bumaba sa hagdanan. At lumabas sa kalye. Ang umaga ay malamig at maaliwalas. Sumakay si Isabel ng jeep papunta sa terminal ng bus. Pagkatapos ay isang bus papuntang San Isidro. Ang biyahe ay parang walang katapusan. Tumingin siya sa bintana sa mga dumadaang bukirin at baryo. Iniisip na ngayon, ang kanyang buhay ay mahahati sa bago at pagkatapos. Dumating si Isabel sa San Isidro bandang tanghali. Sinalubong siya ng baryo ng katahimikan at ng malamig na araw na sumisilip sa mga ulap. Naglakad siya sa pamilyar na daan papunta sa bahay ng kanyang lola. Dala ang kanyang bag. Ang bahay ay mukhang katulad ng 3 araw na ang nakalipas nang pumunta siya para ihanda ito. Binuksan ni Isabel ang pinto at ipinasok ang kanyang bag. Malamig sa loob, ngunit hindi kasing lamig ng inaasahan niya. Dumiretso siya sa kalan na ginagamitan ng panggatong.
Sapat ang panggatong sa bodega. Nagdala siya ng isang bungkos noong Miyerkules. Marunong si Isabel na magsindi ng apoy mula pa noong bata pa siya. Tinuruan siya ng kanyang lola. Unang maliliit na kahoy. Pagkatapos ay mas makapal. At pagkatapos ay mas malalaking troso. Hindi nagtagal. Masayang kumakaluskos ang apoy sa kalan. Ang init ay nagsimulang kumalat sa kwarto. Hinubad ni Isabel ang kanyang pangginaw. Isinabit ito sa isang kawit sa tabi ng pinto at tumingin sa paligid. Lahat ay handa na. Malinis ang mesa. Nakaayos ang mga upuan. Sa mesa ay nakalatag ang folder ng mga dokumento. Ang petition for annulment. Mga bank statement. Mga printout ng mga transfer sa kanyang mga kamag-anak. Lahat ng kailangan para ipakita na alam niya ang lahat, naintindihan ang lahat, at nakagawa na ng desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. 12:30. Dapat tawagan ni Stella si Antonio ng 3:00. 4 na oras bago ang inaasahang salo-salo sa restauran. Sapat na oras iyon para makolekta niya ang kanyang mga kamag-anak at pumunta rito. Naglakad-lakad si Isabel sa kwarto. Umupo sa sopa sa tabi ng bintana, tumayo, at naglakad-lakad ulit. Ang kaba ay tumitindi. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim. Hindi siya magbabago ng isip. Kinakabahan lang siya. Normal lang iyon. Ngayon, mangyayari ang isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan para kumalma. Nagpasya si Isabel na gumawa ng isang simpleng bagay. Kinuha niya ang isang termos ng kape mula sa kanyang bag na dinala niya mula sa bahay. Nagsalin siya sa isang tasa at uminom, mainit, matamis. Kung paano niya gusto, umupo siya sa mesa at inilagay ang kanyang telepono sa harap niya. Ang oras ay napakabagal. Tiningnan niya ang screen. 1 p.m., 1:10 p.m., 1:30 p.m. Bawat minuto ay parang isang oras. Tumayo si Isabel at lumapit sa bintana. Sa labas ng salamin. Ang hardin ay tahimik. Sa di kalayuan, ang madilim na gubat. Tahimik at payapa. Walang nakakaalam na dito. Sa maliit na bahay na ito, ang kapalaran ng isang buong pamilya ay pagpapasyahan ngayon. Bagaman, anong pamilya? Napangiti si Isabel. Ang pamilya ay kapag magkasama, kapag nag-aalaga sa isa't isa, kapag may paggalang. At ano ang mayroon siya? Isang pagkukunwari ng pamilya, isang ugali ng pamumuhay, ng magkatabi, isang kaginhawahan para sa kanya, at walang katapusang pasensya sa kanyang panig. 2:00. Tinawagan niya si Stella. Handa ka na ba? Tanong ng kanyang kaibigan. Handa na. Lumunok si Isabel. Naaalala mo ba kung ano ang sasabihin? Naaalala ko. Pumutok ang tubo. Inilipat ang salu-salo sa isang countryside branch ng restaurant. Bagong format. Bayad na ang lahat. Heto ang address. Magsasalita ako ng may kumpiyansa at propesyonal. Salamat Stella. Salamat talaga. Wala iyon. Para saan pa ang mga kaibigan? Maging matatag ka, Bel. Magaling ka. Ibinaba ni Isabel ang telepono at nagsimulang maglakad-lakad ulit sa kwarto. 2:00. Isang oras pa bago ang tawag. Hindi siya mapakali. Lumalapit sa bintana. Bumabalik sa mesa. Inaayos ang folder ng mga dokumento at lumalayo ulit. Eksaktong 3:00. Tumunog ang telepono ni Stella. Alam ni Isabel na tinatawagan na ng kanyang kaibigan si Antonio. Naisip niya kung paano siya nakaupo sa isang lugar. Marahil ay nasa kanyang ina na. Naghahanda para sa gabi. Kung paano niya kinuha ang telepono. Nakita ang isang hindi kilalang numero. 5 minuto ang lumipas. Tumawag ulit si Stella. Nagawa ko na, sabi niya. Naniwala siya. Nagulat siya noong una. Tinanong ulit ang address. Sinabi ko na, ito ay isang eksklusibong venue. Isang countryside format. Napakauso raw ngayon. Sinabi ko na, bilang kabayaran sa abala, mayroon siyang libreng bote ng champagne.
Natuwa siya at sinabing kokontakin niya ang kanyang mga bisita. Huminga ng maluwag si Isabel. Mabuti. Maraming salamat. Good luck, Belle. Tatawag ka ba mamaya? Oo naman. Umupo si Isabel sa mesa. Kaya lahat ay ayon sa plano. Ngayon, tinatawagan ni Antonio ang kanyang ina, kapatid at tiyahin. Sinasabi na nagbago ang lugar. Kailangan nilang pumunta sa San Isidro. Marahil ay nagtataka rin sila, ngunit dahil bayad na ang lahat, at ang restaurant mismo ang nag-alok. Bakit hindi? Ang countryside format ay mukhang interesante. Naisip niya kung paano sila naghahanda. Si Aling Valentina ay tiyak na isusuot ang kanyang pinakamagandang damit, iyong dark blue, na isinusuot niya sa lahat ng okasyon. Nag-aayos ng buhok. Si Oksana ay nag-aayos din. Pumipili ng damit. Si Dennis marahil ay hindi masaya na kailangan niyang pumunta sa isang malayong lugar. Sa halip na sa isang restaurant sa syudad. Si Tia Luda ay nagmamadali. Naghahanda ng kanyang bag. At si Antonio ay masaya. Masaya na lahat ay nangyayari. Na nag-organisa siya ng isang selebrasyon para sa sarili niya gamit ang pera ng kanyang asawa na hindi man lang niya naimbitahan. Marahil ay iniisip na niya kung paano sila uupo, kakain, iinom, at babatiin siya. Nang wala si Isabel, nang wala ang nakakainis na asawang iyon na laging nasa tabi niya, laging may hinihiling. Atensyon, respeto, pagmamahal. Tumayo si Isabel at lumapit sa kalan. Ang apoy ay unti-unting namamatay. Kailangan niyang magdagdag ng panggatong. Binuksan niya ang pinto at naglagay ng ilang piraso ng kahoy. Ang mga dila ng apoy ay sakim na dinilaan ang tuyong kahoy. 4:00, may 1 oras pa bago sila dumating. Baka medyo mas matagal. Malayo ang biyahe. Lalo na kung sabay-sabay silang pupunta sa kotse ni Oksana o magta-taxi. Bumalik si Isabel sa mesa. Binuksan ang folder at binasa ulit ang petition for annulment. Mga tuyong, formal na salita, hinihiling na pawalang bisa ang kasal. Na ginanap, ang pagsasama ay hindi na posible dahil sa isinulat niya ang dahilan bilang irreconcilable differences. Hindi niya isinulat ang tungkol sa pagtataksil kahit na ito ay isang uri ng pagtataksil. Hindi man sa ibang babae, kundi isang pagtataksil sa kanya, sa kanilang pagsasama, sa kung ano ang dapat sana. Isa pang papel. Isang kasunduan sa paghahati ng ari-arian na inihanda ng abogado. Ibenta ang bahay, hatiin ang pera. Walang samaan ng loob. Malinis, simple, walang dagdag na emosyon. Ibinaba ni Isabel ang mga papel. Handa na ang lahat. Kailangan na lang maghintay. Lumapit ulit siya sa bintana. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay kulay rosas. Maganda. Laging sinasabi ng kanyang lola na ang paglubog ng araw sa probinsya ay espesyal, hindi tulad sa syudad kung saan may usok at alikabok. Dito, malinis ang langit at ang araw ay dahan-dahang lumulubog na para bang nagpapaalam hanggang bukas. 5:00, isinuot ni Isabel ang kanyang pangginaw, lumabas sa beranda at tumayo, nilalanghap ang malamig na hangin. Amoy ng usok mula sa mga nagluluto sa kalapit na bahay. Ang baryo ay gumigising sa gabi. May isang asong tumahol sa malayo. Isang tarangkahan ang sumara. At may mga boses na narinig. Bumalik siya sa bahay. Hinubad ang kanyang pangginaw. Naglakad-lakad sa kwarto. At inayos ang mga upuan sa mesa. Kahit na maayos na ang mga ito, kailangan lang niya ng isang bagay na pagkaabalahan. 5:60. Tahimik ang telepono. Kinuha niya ito at tiningnan. May signal. Puno ang baterya. Maayos ang lahat. Hindi pa lang sila dumarating. Umupo siya sa sopa, inilagay ang telepono sa tabi niya, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinusubukang kumalma. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, at may kirot sa kanyang sentido. Huminga ka, sabi niya sa sarili. Huminga ka lang.
magiging maayos ang lahat. Tama ang ginagawa mo. 50-50. Narinig niya ang tunog ng isang makina sa labas. Tumayo si Isabel at tumakbo sa bintana. Sa daan papunta sa bahay, may isang kotse, isang kulay abong sedan, na katulad ng kay Oksana. Huminto ang kotse sa tarangkahan. Nagsisimula na. Lumayo si Isabel sa bintana at tumayo sa tabi ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay kusang nag-krus sa kanyang dibdib. Inalis niya ang pagkakakrus at ibinaba ang mga ito. Kalma. Malakas ka. Pinag-isipan mo ang lahat. Sumara ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay isa pa. Mga boses ng babae. Isang lalaki. Umingit ang tarangkahan. Sigurado ka bang dito? Narinig ang hindi nasisiyahang boses ni Aling Valentina. Mukhang bodega ito, hindi restoran. Nay, sinabi ko na sa iyo, iyon ang sinabi nila. Sagot ni Antonio. Countryside branch. Baka iba sa loob. Sana nga iba. Reklamo ni Oksana. Nakabagong sapatos pa naman ako. At maputik dito. May ibinulong si Dennis na hindi malinaw. Tahimik si Tia Luda. Mga yabag sa daanan, sa mga baitang ng beranda. Ang pag-ingit ng sahig. Bumukas ang pinto. Unang pumasok si Antonio, na naka-dark suit, puting damit, at kurbata, suklay, at pabango. Handa para sa selebrasyon. Sumunod si Aling Valentina. Sa kanyang dark blue na damit, na may malalaking hikaw. Pagkatapos ay si Oksana. Isang matangkad na babae na nakasuot ng masikip na pulang damit. Sa likod niya si Dennis. Isang payat na binatilyo na mga 20 anyos. Nakamaong at blazer. At huli, si Tia Luda. Isang matabang babae na mga 60 anyos, naka-brown suit. Pumasok sila ng sabay-sabay. Maingay na nag-uusap. At natigilan, nakatayo si Isabel sa tabi ng mesa. Nasisinaga ng madilim na ilaw mula sa bombilya sa kisame. Nakasuot siya ng simpleng maong at sweater. Nakatali ang kanyang buhok. Walang anumang kasuotang pangselebrasyon. Kalmado ang kanyang mukha. Bel, namutla si Antonio. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko kayo. Kalmadong sabi niya. O, tatayo lang kayo dyan. Nasaan ang restaurant? Lumingon si Aling Valentina na para bang inaasahan na makakita ng mga waiter at mga nakahandang mesa. Tony, anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Lumapit si Antonio kay Isabel. Ano ba ito? Tinawagan kami. Sinabing dito raw ang salo-salo. Tinawagan ka. Pagtatama ni Isabel. O mas tamang sabihin, tinawagan ka ng kaibigan ko bilang isang taga-restaurant. Para pumunta kayo rito, tumahimik. Nagkatinginan ang mga kamag-anak. Si Oksana ang unang nakaunawa. Niloloko mo ba kami? Lumapit siya. Nag-aalab ang mga mata sa galit. Sino ka ba para? Asawa ako ni Antonio. Putol ni Isabel. Ang asawang nakalimutan ninyong imbitahan sa kaarawan ng asawa ko. Ang asawang nagbayad para sa inyong salo-salo. O mas tamang sabihin, dapat sana ay nagbayad, ngunit hindi. Ano ang pinagsasabi mo? Sinubukan ni Antonio na kontrolin ang sarili. Anong salusalo? Kinuha ni Isabel ang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Yung mula sa kanyang jacket. Binuklat niya ito at ipinakita. Reserbasyon sa Golden Century Restaurant. Ika. 25 ng Nobyembre. 7 p.m. 5 tao. Bayad na ang 838,000. Mula sa aking card. Mga bisita. Antonio Morales. Valentina Morales. Oksana Santos. Dennis Santos. Luda Cruz. Wala ang pangalan ko. Napasinghap si Aling Valentina. Umiwas ng tingin si Oksana. Tumingin si Dennis sa kanyang telepono. Nagkukunwaring hindi siya apektado. Nalilitong kumurap si Tia Luda. Binuka ni Antonio ang kanyang bibig. Pagkatapos ay isinara ito. Namula ang kanyang mukha. Bel, hindi iyon ang iniisip mo. Hindi? Ngumiti si Isabel. Ano pala? Isang sorpresa para sa akin. Aanyayahan mo ako sa huling sandali?
O baka plano mong sorpresahin ako sa pag-uwi ng lasing at masaya? Pagkatapos ng salo-salo, kasama ang iyong ina at kapatid? Isabel, ayusin mo ang tono mo. Sabat ni Aling Valentina. Nakikipag-usap ka sa mas nakakatanda? Nakikipag-usap ako sa mga taong 20 taon akong ginamit, putol ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nakinuha ang pera ko, ang oras ko, ang pasensya ko, at hindi man lang nagpasalamat. Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Oksana. Wala kaming utang sa iyo. Tama, wala kayong utang. Tumango si Isabel. Dahil hindi na ako magbibigay. Kinuha niya ang folder mula sa mesa at inilabas ang mga bank statement. Tingnan ninyo! Oktubre, kay Aling Valentina para sa gamot, 10,000. Kay Oksana para sa pag-aayos ng kotse, 5,000. Kay Dennis para sa klase, 5,000. Setyembre, kay Aling Valentina para sa bagong TV, 15,000. Kay Oksana para sa damit, 8,000. Agosto. Tama na! Lumapit si Antonio sa kanya. Sinusubukang agawin ang mga papel. Sabi ko tama na. Umatras si Isabel. Niyakap ang folder. Hindi pa tapos. Makinig kayo. Sa nakaraang taon, nag-transfer ako ng 12,123,000 sa pamilya ninyo. Hindi pa kasama ang mga regalo, pagkain, at tulong sa bahay. 123,000. Alam ninyo kung gaano kalaki iyon para sa akin? 4 na buwang sahod ko iyon. Hindi kami humingi. Nagsimulang magsalita si Aling Valentina. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Humingi kayo. Matigas na sabi ni Isabel. Lagi kayong humihingi. Bel, tulungan mo naman kami. Maliit lang ang pensyon. Bel, tulong naman. Mahirap mag-isang magpalaki ng anak. Bel, huwag ka namang magdamot. At hindi ako tumanggi. Dahil inakala ko na ganoon dapat, na ang pamilya ay nagtutulungan. Tiningnan niya sila. Ngunit, ako lang ang laging tumutulong. At kailan ko kailangan ng suporta? Noong naospital ako, dahil sa appendicitis 3 taon na ang nakalipas, sino ang dumalaw? Si Stella, isang kaibigan. Hindi ang asawa ko. Hindi ang kanyang ina. Hindi ang kanyang kapatid. Noong natanggal ako sa trabaho, at 2 buwan akong naghanap ng bago, sino ang tumulong? Si Stella rin. Nagpahiram ng pera nang hindi nagtatanong kung para saan at kailan ko ibabalik. At kayo, hindi man lang kayo tumawag para kumustahin ako. Kalokohan iyan. Sinubukan ni Antonio na kontrolin ang sitwasyon. Bel, tama na ang drama. Umuwi na tayo at pag-usapan ito ng mahinahon. Hindi, umiling si Isabel. Hindi ako uuwi. Ibig kong sabihin, uuwi ako, ngunit hindi kasama ka. Kukunin ko ang mga gamit ko. Aalis ako. At magfa-file ng annulment. Inilagay niya ang petisyon sa mesa. Heto, basahin mo kung may oras ka. Napirmahan ko na. Kailangan mo lang pirmahan o maghintay ng hearing sa korte. Ibenta ang bahay, hatiin ang pera. Walang samaan ng loob. Kinuha ni Antonio ang papel at binasa ito. Nagbago ang kanyang mukha. Nababaliw ka ba? Anong annulment? Dahil saan? Dahil gusto kong i-celebrate ang kaarawan ko kasama ang pamilya ko? Dahil para sa iyo, hindi ako pamilya, mahinang sabi ni Isabel. Naintindihan ko iyon nang makita ko ang reserbasyong ito. Hindi mo man lang ako naisipang imbitahan. Hindi mo man lang naisip. Dahil para sa iyo, maginhawa, maaasahan, laging nandian, laging bukas. Bel? Kalokohan yan. Hindi Bel, Isabel. At hindi ito kalokohan. Natauhan si Aling Valentina at lumapit. Tony, huwag mong hayaan na ganyan kanyang kausapin. Lalaki ka. Ikaw ang ulo ng pamilya. Anong ulo? Tumawa si Isabel. Hindi niya man lang ako naipagtanggol kapag sinasaktan ninyo ako. Tumahimik siya kapag pinupunan ninyo ang luto ko, ang damit ko, ang trabaho ko. Tumahimik siya kapag ipinapahiwatig ninyo
na masama akong asawa dahil wala kaming anak. Laging tahimik dahil maginhawa para sa kanya. Masaya ang kanyang ina. Masaya ang kanyang kapatid. Nagdadala ng pera ang kanyang asawa. Lahat ay masaya. Pagsisisihan mo ang mga salitang iyan, bulong ni Oksana. Mag-isa kang maiiwan. Walang may gusto sa iyo. Mas mabuti pang mag-isa kaysa kasama kayo. Putol ni Isabel. Kinuha niya ang kanyang pangginaw mula sa upuan. Isinuot ito at binitbit ang kanyang bag. Aalis na ako. Sa korte na ang annulment kung ayaw mong pumirma ng maayos. Ang mga dokumento ng bahay ay nasa abogado. Makipag-ugnayan ka lang sa akin sa pamamagitan ng abogado. Tapos na. Hinarangan ni Antonio ang kanyang daan. Hindi ka aalis. Uuwi na tayo ngayon. Umalis ka sa daan ko. Tumingin si Isabel sa kanyang mga mata. Umalis ka. Bago ko tawagan si Stella. Alam niya ang lahat at naghihintay ng tawag ko. Kung hindi ako tatawag sa loob ng 10 minuto, pupunta siya sa pulis. Nang blow-bluff ka lang, subukan mong tingnan. Nakatayo sila, magkatitigan. 20 taon na magkasama. At ngayon ay mga estranghero. Nakita ni Isabel ang galit, pagkalito, at sama ng loob sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pagmamahal. Baka hindi kailanman nagkaroon. Umatras si Antonio. Lumakad si Isabel papalabas ng pinto. Lumingon siya sa pintuan. Nga pala, kinansela ko ang reserbasyon. Ibinalik na ang pera sa aking card. Kalahati lang. Ang natitira ay kinuha ng restaurant para sa cancellation. Ngunit problema ninyo na iyon. Mag-celebrate kayo rito kung gusto ninyo. Bahay ko ito, ngunit ibinibigay ko sa inyo ang gabing ito. Libre. Lumabas siya sa beranda. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Isabel at bumaba sa mga baitang. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Aling Valentina. Tony, hahayaan mo ba siyang umalis ng ganoon? Ngunit tahimik si Antonio. Nakarating si Isabel sa tarangkahan. Lumabas sa daan, kinuha ang kanyang telepono, at tumawag ng taxi. Mabilis na sumagot ang operator. Kailangan ko po ng taxi sa baryo ng San Isidro. Bahay numero 12. Papunta sa syudad. Darating po sa loob ng 20 minuto. Salamat. Sumandal siya sa bakod, tinitingnan ang bahay. Ang mga ilaw ay nakasindi sa mga bintana. Ang mga anino sa loob. Ang pamilya ni Antonio ay nag-uusap, kumikilos. Marahil ay nagsisigawan. Pinag-uusapan kung ano ang gagawin. Ngunit wala na siyang pakialam. Ginawa niya ang dapat niyang gawin matagal na, at magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi masaya, hindi malungkot, magaan lang, tulad ng pagkatapos ng isang mahabang pagkakasakit. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ang taxi. Umupo si Isabel sa likurang upuan, at sinabi ang address ng apartment ni Stella. Tara na! Umandar ang taxi, naiwan ang baryo. Sa unahan, kumikinang ang mga ilaw ng syudad. Binuksan ni Stella ang pinto. Halos hindi pa napipindot ni Isabel ang doorbell. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay balisa. Ang kanyang mga mata ay takot. Kumusta? Paano nangyari? Hinila niya si Isabel sa loob ng apartment at kinuha ang kanyang bag. Pumunta si Isabel sa kusina at umupo sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa rin. Ang adrenaline mula sa pag-uusap na iyon ay hindi pa nawawala sa kanyang dugo. Tapos na, sabi niya. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ibinigay ko ang petition for annulment at umalis. Nagpakulo si Stella ng tubig, umupo sa tapat, at hinawakan ang kamay ni Isabel. Magaling ka. Totoo. Magaling ka. Proud ako sa iyo. Oo. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Ngunit natatakot ako, Stella. Natatakot ako. 20 taon ng buhay ko ang natapos sa isang gabi. Ano ang susunod? Isang bagong buhay. Matatag na sabi ni Stella. Malaya ka na. Naiintindihan mo ba? Malaya mula sa kanya. Sa kanyang pamilya. Sa lahat ng bangungot na ito. Oo, nakakatakot. Ngunit lilipas din iyan.
Kumulo ang tubig. Nagtimpla si Stella ng kape at kumuha ng biskwit. Nakaupo sila sa kusina, umiinom ng mainit at matamis na kape, at unti-unting kumakalma si Isabel. Ang init, liwanag, katahimikan, at pag-aalala ng kanyang kaibigan, lahat ng ito ay nagbalik sa kanya sa realidad. Dito ka na muna, sabi ni Stella. Kahit gaano katagal, may 2 kwarto ako. Sapat ang espasyo. Salamat. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Salamat talaga. Ngunit ayokong makaabala. Ilang araw lang, tapos maghahanap ako ng kwarto o isang maliit na apartment. Hindi ka abala, sabi ni Stella. Mas masaya pa nga, malungkot mag-isa. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Isabel. Nakahiga siya sa folding bed sa kwarto ni Stella. Nakatingin sa kisame, at paulit-ulit na inaalala ang sandaling iyon sa bahay ng kanyang lola. Ang mga mukha ng kanyang mga kamag-anak. Nalilito. Galit. Nasasaktan. Ang mukha ni Antonio. Unang nagulat. Pagkatapos ay galit. Pagkatapos ay parang nawawala. At naalala rin niya ang mga magagandang bagay. Mayroon namang magagandang bagay, hindi ba? Ang mga unang taon nang sila ay bagong kasal. Si Antonio noon ay maalaga. Nagdadala ng mga bulaklak. Tumatawag sa tanghali para kumustahin siya. Naglalakad sila sa gabi. Nanonood ng sine. Nagpaplano. Kailan ito natapos? Kailan siya naging walang pakialam? At siya ay naging maginhawa. Marahil ay unti-unti itong nangyari. Taon-taon, ugali sa ugali. Nasanay siya na lahat ay titiisin niya. Lahat ay maiintindihan niya. At laging nasa tabi niya. At nasanay siyang hindi humingi. Hindi humiling. At makontento sa kaunti. At heto ang resulta. Kinaumagahan, gumising si Isabel na masama ang pakiramdam at may sakit ng ulo. Umalis na si Stella papuntang trabaho. Nag-iwan ng isang tala sa mesa, kape sa takure, tinapay sa bread box, mantikilya sa ref. Magpahinga ka. Mag-usap tayo mamayang gabi. Nagtimpla si Isabel ng kape at ininom ito habang nakatayo sa bintana. Ang lungsod ay gumigising. Mga kotse, mga tao, abala. Isang ordinaryong Lunes. Ngunit para sa kanya, ang Lunes na ito ay ang simula ng isang bagong bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ilang mga hindi nasagot na tawag mula kay Antonio noong gabi. Hindi niya sinagot. Ilang mga mensahe mula sa hindi kilalang mga numero. Marahil ay si Aling Valentina o si Oksana. Hindi niya binuksan. Agad niyang blinok, ngunit mayroon siyang mensahe mula sa abogado. Isabel, handa na po ang mga dokumento. Maaari na po kayong mag-file sa korte anumang araw. Tumawag po kayo kapag handa na kayo. Tinawagan niya ang numero. Hello, si Isabel Morales po ito. Tungkol po sa annulment. Opo, magandang umaga. Ang boses ng abogado ay masigla at propesyonal. Handa na po ba kayong mag-file? Handa na po. Mabuti po. Pumunta po kayo ngayong tanghali. Kunin ang mga dokumento. At dalhin sa korte. Isesend ko po sa inyo ang address. Sige po. Salamat. 2:00. Nakatayo na si Isabel sa gusali ng korte. Hawak ang isang folder ng mga dokumento. Mabagal ang pila. Nakatayo siya. Tinitingnan ang mga tao sa paligid. May mga nagfa-file ng kaso, may mga kumukuha ng desisyon, at may mga naghihintay lang. Mga ordinaryong tao na may ordinaryong mga problema. Sa wakas, siya na ang susunod. Kinuha ng babae sa bintana ang mga dokumento. Binasa ito. At tinatakan. Tinanggap na po ang petisyon. Itatakda ang hearing sa loob ng 1 buwan. Ipapadala po ang subpina sa koreo. Salamat po. Lumabas si Isabel sa gusali. Huminga siya ng malalim ng hangin. Tapos na. Nagsimula na ang proseso. Wala nang atrasan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang estado. Nakatira si Isabel kay Stella. Pumapasok sa trabaho. Umuuwi. Tumutulong sa mga gawaing bahay.
Sinusubukang huwag isipin kung ano ang nangyayari kay Antonio, kung ano ang sinasabi niya. Tahimik ang telepono, hindi na siya tumawag. Marahil ay naintindihan na niya na walang saysay. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang subpina. Ang hearing ay itinakda sa Sabato ng Enero. Minarkahan ni Isabel ang petsa sa kanyang kalendaryo. 2 buwan, hanggang sa kalayaan. Nagsimula siyang maghanap ng tirahan. Tumingin siya ng mga anunsyo online. Nagpunta para tingnan ang mga kwarto at apartment. Karamihan ay hindi angkop. Mahal, malayo, o sira. Ngunit sa wakas, nakahanap siya ng isang 1-bedroom apartment sa labas ng lungsod. Mura, malinis, at may mga gamit. Ang may-ari, isang matandang babae, ay agad na pumayag. Gusto kita, sabi niya. Seryoso ka, tahimik. Manirahan ka rito, basta't panatilihin mong maayos at magbayad sa tamang oras. Opo, pangako ni Isabel. Lumipat siya noong unang bahagi ng Disyembre. Tinulungan siya ni Stella. Dinala ang kanyang mga gamit sa kotse. Tinulungan siyang mag-ayos. Ang apartment ay maliit, ngunit komportable. Ang mga bintana ay nakaharap sa isang bakuran na may palaruan. Tahimik, payapa. Heto na. Tiningnan ni Stella ang kwarto. May sarili ka ng pugad. Ano ang pakiramdam? Kakaiba. Pag-amin ni Isabel. Parang malaya, ngunit parang walang laman. Lilipas din iyan. Niyakap siya ni Stella. Masasanay ka rin. At ngayon, ikaw na ang magpapasya kung paano mamuhay, kung ano ang gagawin, kung saan gagastusin ang iyong pera. Tumango si Isabel. Oo, ganoon nga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, maaari na niyang kontrolin ang sarili niyang buhay. Ang Disyembre ay mabagal na lumipas. Trabaho, bahay, paminsan-minsang pagkikita kay Stella. Natututo si Isabel na mamuhay mag-isa. Nagluluto siya ng gusto niya. Hindi ng gusto ni Antonio. Nanonood siya ng mga pelikulang gusto niya. Nagbabasa ng mga libro. Natutulog hanggat gusto niya tuwing weekend. At unti-unti, napupunan ng kawalan. Hindi pa kagalakan. Ngunit isang uri ng kapayapaan. Gumigising siya sa umaga at hindi na nakakaramdam ng bigat sa dibdib. Umuuwi siya at hindi na naghihintay ng masamang tingin ng kanyang asawa. Natutulog siya at hindi na iniisip kung ano ang nagawa niyang mali ngayon. Bago magbagong taon, tumawag si Stella. Belle, mag-celebrate tayo sa ibang lugar. Sa isang resort o beach house. Tayong dalawa lang. Mag-relax tayo. Sige, pumayag si Isabel. Gusto niyang umalis. Nakahanap sila ng isang murang beach house sa kalapit na probinsya. Maliit na mga kubo at malapit sa dagat. Nag-celebrate sila ng bagong taon sa tabi ng dagat, umiinom ng champagne, at nagtatawanan. Hindi na alala ni Isabel si Antonio kung paano nila karaniwang ipinagdiriwang ang mga holiday sa bahay ng kanyang ina, kasama ang kanyang mga kamag-anak. Ngayon, iba na. Magaan, simple, sarili niya. Noong Enero, dumating ang subpina para sa hearing. Kumuha si Isabel ng day off sa trabaho, pumunta sa korte ng maaga, at nakipagkita sa kanyang abogado sa pasilyo. Magiging maayos ang lahat. Pagpapakalma nito. Pumirma siya ng kasunduan sa annulment. Hindi tumututol sa paghahati ng ari-arian. Formalidad na lang ito. Tumango si Isabel. Sa loob, may kirot. Ngayon, makikita niya si Antonio sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa baryo. Pumasok sila sa courtroom. Nakaupo na si Antonio sa kabilang panig. Katabi ang isang lalaki. Marahil ay kanyang abogado. Itinaas niya ang kanyang mga mata nang pumasok siya. Tumingin at umiwas ng tingin. Hindi nagtagal ang hearing. Binasa ng hukom ang petisyon. Tinanong kung iginigiit pa rin ng magkabilang panig ang annulment. Pareho silang sumagot ng oo. Nagdeklara ang hukom ng recess para sa desisyon. Lumabas sila sa pasilyo. Lumapit si Antonio kay Isabel. Pwede ba tayong mag-usap?
Ano ang gusto mong sabihin? Ikinrus ni Isabel ang kanyang mga braso. Hindi ko akalain na aalis ka talaga. Mahina siyang nagsalita, nakatingin sa sahig. Inakala kong lalalamig ka. At babalik. Ang tagal na nating magkasama. 20 taon. Sang-ayon ni Isabel. 20 taon akong naging maginhawa para sa iyo. At nang hindi na, hindi mo man lang ako sinubukang pigilan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Tama ka. Sa lahat ng bagay, nagpakasama ako. Oo. Tumango siya. Nagpakasama ka. Ngunit ayoko ng pag-usapan ito. Tapos na. Baka pwede pa nating subukan ulit. May pag-asa sa kanyang boses. Magbabago ako, promise. Magiging iba ako. Hindi. Umiling si Isabel. Hindi na natin susubukan. Ayoko na. Pasensya na. Lumayo siya at umupo sa isang bangko malayo sa kanya. Tumayo si Antonio. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang abogado. Pagkalipas ng kalahating oras, tinawag ulit sila sa courtroom. Inanunsyo ng hukom ang desisyon. Ang kasal ay pinawalang bisa. Ang ari-arian ay hahatiin ayon sa kasunduan. Ibenta ang bahay. Hatiin ang pera. Tapos na. Hindi na sila mag-asawa. Lumabas si Isabel sa gusali ng korte na masigla. Maaliwalas ang panahon. Nakakasilaw ang araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Stella. Kumusta? Mabilis na sumagot ang kanyang kaibigan. Tapos na. Opisyal na ang annulment. Binabati kita. May kagalakan sa boses ni Stella. Opisyal ka ng malaya. Ano ang pakiramdam? Mabuti. Ngumiti si Isabel. Totoo. Mabuti. Nagdala ng balita ang Pebrero tungkol sa pagbebenta ng bahay. Nakahanap si Antonio ng mga bibili. Mabilis na naisagawa ang transaksyon. Natanggap ni Isabel ang kanyang bahagi. Awan 5 milyon. Ang perang pinaghirapan niya kasama niya. O baka mas higit pa. Una, ibinalik niya ang utang kay Stella. Ang halagang hiniram niya noong naghahanap siya ng trabaho. Tumanggi si Stella, ngunit iginiit ni Isabel. Kunin mo. Mahalaga ito sa akin. Gusto kong magsimula ng bagong buhay. Nang walang utang. Pagkatapos, umupa siya ng isang maayos na one-bedroom apartment sa isang magandang lugar na may mga gamit. Malapit sa kanyang trabaho. Bumili siya ng mga bagong damit. Hindi mula sa mass market tulad ng dati, kundi dekalidad at maganda. Nag-enroll siya sa gym para sa swimming. Nagsimula siyang mag-aral ng English. Isang matagal ng pangarap na hindi niya napaglaanan ng oras at pera. Unti-unting umaayos ang kanyang buhay. Sa trabaho, na-promote siya. Naging senior accountant na may dagdag sahod. Sa gym, nakilala niya ang mga babaeng kaedad niya. Nagsimula silang mag-swimming ng sabay at paminsan-minsan ay nagkakape pagkatapos ng ehersisyo. Isang araw noong Marso, inanyayahan siya ni Stella sa isang blind date. Belle, ipakikilala kita sa isang mabuting lalaki. Kasama sa trabaho ng kapatid ko. Hiwalay. Maayos naman. Stella, masyado pang maaga. Anong maaga? 42 ka na. Nagsisimula pa lang ang buhay. Sige na, makipagkilala ka lang. Kung hindi mo gusto, hindi mo na siya kailangang makita ulit. Pumayag si Isabel. Nagkita sila sa isang cafe. Si Isabel, si Stella kasama ang kanyang asawa, at ang kasamahan na si Michael. Isang lalaki na mga 40 anyos, isang engineer, kalmado, at may sense of humor. Ang pag-uusap ay naging magaan at natural. Nagkuwento si Michael tungkol sa kanyang trabaho. Si Isabel, tungkol sa kanyang mga klase sa English. Nagtawanan sila at nagbiruan. Sa pagtatapos ng gabi, hiningi niya ang kanyang numero. Pwede ba kitang tawagan? Lumabas tayong dalawa, kung okay lang sa iyo? Pwede. Ngumiti si Isabel. Nagsimula silang mag-date. Dahan-dahan. Walang pressure. Nanonood sila ng sine. Pumupunta sa mga exhibit. O naglalakad lang sa lungsod. Si Michael ay maalaga, ngunit hindi mapilit. Nagtatanong tungkol sa kanyang buhay. Nakikinig ng hindi sumasabat. Nagbabahagi ng kanyang mga kwento. At hindi siya minamadali.
Pagsapit ng tag-araw, napagtanto ni Isabel na masaya siya kasama niya. Hindi isang nag-aalab na pag-ibig, kundi isang mabuting pakiramdam. Kalmado at maaasahan. Noong Hulyo, nagbakasyon sila sa dagat sa isang maliit na baryo. Umuupa sila ng isang bahay, malapit sa tubig, naliligo, nagpapaaraw, at nagluluto ng hapunan ng sabay. Tumingin si Isabel sa paglubog ng araw. At naisip kung gaano kasaya ngayon, kung gaano kagaan ang paghinga. Isang gabi, habang nakaupo sa beranda na may isang baso ng alak, tinanong ni Michael, "Masaya ka ba?" Nag-isip si Isabel. Alam mo, hindi ako sigurado kung ito ay kaligayahan sa klasikong kahulugan, ngunit payapa ako. Nabubuhay ako sa paraang gusto ko. Ginagawa ko ang gusto ko. Kasama ko ang mga taong nagpapahalaga sa akin. Malaking bagay iyon. Iyon ang kaligayahan. Ngumiti siya. Nasanay lang tayong isipin na ang kaligayahan ay mga paputok at paru-paro sa tiyan, ngunit sa totoo lang, ito ay kapag payapa ang iyong kalooban. Tumango si Isabel. Oo, marahil ay ganoon nga. Noong taglagas, bumalik siya sa San Isidro. Mag-isa. Sa isang weekend, gusto niyang tingnan ang bahay. Kung maayos ang lahat. Pumasok siya at tumingin sa paligid. Lahat ay tulad ng dati. Ang mesa, ang kalan, ang sopa. Tanging sa sulok ay may isang balat ng candy. Marahil ay naiwan mula sa gabing iyon. Pinulot niya ito, itinapon, at umupo sa mesa. Naalala kung paano siya nakatayo rito, halos 1 taon na ang nakalipas, naghihintay sa kanila. Kung paano sila pumasok na magaganda ang bihis at masaya, kung paano nagbago ang kanilang mga mukha, nang sabihin niya ang totoo. Natawa siya. Noon, tila katapusan na ng mundo. Ngunit ito pala ay ang simula ng isang bagong buhay, kung saan siya ang may-ari ng sarili niya. Tumayo siya, naglakad-lakad sa kwarto, at hinaplos ang lumang mesa. Salamat, Lola. Salamat sa pag-iwan mo sa akin ng bahay na ito. Dito ako nakahanap ng lakas para magsimulang muli. Bago umalis, isinara ni Isabel ang pinto at itinago ang susi sa ilalim ng beranda. Baka balang araw ay babalik siya rito. O baka kasama si Michael. Ipakita sa kanya ang bahay. Ikuwento ang nangyari. At magtawanan sila kung paano minsan kailangan mong sirain ang lahat para makapagtayo ng bago. Ngunit sa ngayon, bumabalik siya sa lungsod, sa kanyang bagong buhay, sa isang trabaho na nagbibigay kasiyahan, sa mga kaibigan na nagpapahalaga sa kanya, sa isang lalaki na kasama niya ay payapa at masaya, sa kanyang sarili na sa wakas ay natagpuan niya. Ang bus ay mabilis na tumatakbo sa highway. Sa labas ng bintana ay dumadaan ang mga bukirin at kagubatan. Tumingin si Isabel sa daan at ngumiti. Marami pang darating. Ang English na malapit na niyang matutunan. Ang mga paglalakbay na pinangarap niya. Baka isang bagong trabaho. Iniisip niyang magbago ng larangan, subukan ng isang bagong bagay. Ang mahalaga, hindi na siya natatakot. Hindi natatakot sa mga pagbabago. Hindi natatakot sa kalungkutan. Hindi natatakot na maging sarili niya. 20 taon siyang nabuhay para sa iba. Ngayon, nabubuhay siya para sa sarili niya. At iyon ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Ang gabing iyon sa baryo, nang tumayo siya sa harap ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya, ay isang pagbabago. Noon, sinabi niya, ang gabing ito ay hinding-hindi mo malilimutan. At totoo iyon. Naalala ito ni Antonio, at siya rin. Ngunit para sa kanya, iyon ay isang gabi ng pagkawala. At para sa kanya, isang gabi ng paghahanap sa sarili. Salamat sa pakikinig sa kwento. Bago ang kanyang kaarawan, sinabi ng asawa ko na walang selebrasyon, ngunit sa bulsa ng kanyang jacket, natagpuan ko ang isang reserbasyon sa restaurant para sa 5, bayad mula sa aking pera, at imbitasyon para sa buong pamilya niya. Wala ang pangalan ko. Ngumiti ako ng mahinahon. Naku, mahal,